Nagsimula ang lahat noong taong 539 bago ang karaniwang panahon. Nakataya sa isang baked clay cylinder o mas kilala bilang Cyrus Cylinder ang ginawang pagsakop ni Haring Cyrus ng Persia sa lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sarili nilang relihiyon. Idineklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Noong taong 1215, sa pilitang lumagda ang hari ng England na si John I sa Magna Carta. Isang dokumentong naglalahad na hindi maaaring dakpin, ipakulong at bawiin ng anumang ari-arian nang walang pagpapasya ng hukuman. Noong taong 1787, inaprobahan ng United States Congress ang saligang batas ng kanilang bansa. Dito nakapaloob ang Bill of Rights na nagbibigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan. Noong taong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaban ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Noong taong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Dahil din sa komisyon na ito, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights o UDHR at mas kilala sa bansag na International Magna Carta for All Mankind na naglalaman ng ating mga karapatang pantao. Ngayon ba ay nalaman niyo na kung kailan nagsimula at kung papaano umunlad ang konsepto ng karapatang pantao? Tayo na't bumalik sa kasalukuyang panahon at sabay-sabay nating alamin kung ano-ano ba ang mga karapatan na nakapaloob sa ating konstitusyon.